hindi po lingid sa atin lahat na taga rito lang po kami talaga. At saka karamihan dito mga Bisaya po taon mi dire. So salamat sa Ginoo kay tagaan ta sa Ginoo og panahon aron nga makapamati ta sa iyang mga pulong. So kinahanglan nato ang mga pulong sa Ginoo. Hindi po pwede na ang ating mga buhay ay puro lang hanap buhay, puro kasayahan, minsan away-away din. Oh, kasi yun naman talaga ang buhay. Oh, sabi pa, pag umiiyak dahil may buhay, tumatawa dahil may buhay, nag-aaway dahil may buhay. Sana isali din po natin na nagsasamba dahil may buhay. At nagsasamba sa Panginoon dahil binigyan ng buhay ng Panginoon. Hallelujah! So, sa makausap pa, ako nagapangayo og maayong hapon kanatong tanan. Okay. So, ako po si Pastora Nelly Navarroza. O nakakita mo diha nga na ay gihaya diha si Pastor to akong bana. So, buha na siya sa Ginoo. O although masakit man pero kinahanglan nga atong atubangon kay matud pa pag namatay kauban na sa buhay dahil may buhay may kamatayon. Okay, kaya nandito po kami ngayong hapon dahil gusto naming ipahayag ang salita ng Panginoon para sa ating lahat po. Kasi hindi po exclusive ang salita ng Panginoon para lang doon sa loob ng church. Kailangan din po nating lahat makarinig ng salita ng Panginoon kasi habang lahat ng tao may kaluluwa, kailangan mo ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa Juan 14, 1 hangtod sa 3. Okay, ako sang basahon. Di ako magbabasa ng Tagalog, hindi dili ingog hambugon ko kining Bisaya pud ta di ta kaayo makabasa og Tagalog. Oo, bihira. Maganda, swerte na yung mga tao na magaling magbasa ng ng Tagalog tapos Bisaya na. Okay. So, ingon din sa pulong sa Ginoo sa Juan 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? So sabi ni Panginoong Jesus dito sa versikulo 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, merong mga panahon na para magtatanong po tayo, saan ba at ano ang daan? Saan ang daan? Alin at ano ang katotohanan? Ang dami-daming relihiyon. So ang salita ng Panginoon nagsasabi, si Jesus mismo, siya ay nagaingon. Ingon ni Jesus, ako ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makangadto sa amahan kung dili moagi kanako. Kaya, di na nato libugon ang atong mga ulo. Hindi na po natin guluhin yung ating mga isipan na kung saan tayo pupunta at anong relihiyon. Kasi ang sabi ng Panginoon, siya po ang daan, siya ang buhay. Hallelujah. At walang makakarating doon sa Ama kung hindi galing sa Kanya. Praise God. Siya po ang pinakadaan, si Panginoong Jesus. Kaya siya yung daan na perform po niya ang kaligtasan na kanyang ginawa dito sa bundok. Dito po siya naging example sa ating mga buhay. Pumarito po siya upang makita ng mga tao na katulad din siya ng tao, naglalakad, napapagod, umiiyak, nagugutom, hanggang sa siya po ay pinersecute.
pag sinabing na persecute or, sa Tagalog persecute dahil, gilutos, inalipusta. Actually, akala natin na stop na yung pag-uusig ng mga tao kay Panginoong Jesus kasi wala na siya dito. Actually, that time na hindi tayo makikinig ng salita ng Panginoon, that time na ayaw nating makinig ng mga preaching, ayaw nating makinig na pag sinabing si Jesus ang ating Panginoon, sa totoo lang, kung gusto man nato og dili, pero ako tang ingnon nga kita nag-alipusta paghihapon sa Ginoong Jesus tungod kay ato siyang gikaminusan, dili ta ganahan mamati sa iyang mga pulong. Ayaw nating makinig sa kanyang mga salita. So ngayon po, kailangan po nating makinig, ayusin po natin ang ating mga pusong isipan, atin pong para bang i-reconcile po natin upang ang ating kaluluwa po ay makapakinig ng kanyang mga salita. Kasi siya po ang daan, siya ang katotohanan at walang makakapunta doon sa kalangitan kung saan ang trono ng Diyos Ama kung hindi po dumadaan kay Panginoong Jesus. Gusto mo ng daan? Si Jesus. Gusto mo ng katotohanan? Si Jesus. Kung gusto mo ng buhay, si Jesus po. At wala ng iba. Hallelujah. Kung gusto natin ng marami pa tayong tatawagin during our prayers, aking ikukumbinsi sa ating lahat, based on the Bible, isa lang po ang ating Panginoon. Hallelujah. So huwag na nating gulumihanin ang ating mga puso. Sabi pa dito sa verse 1, tayo po ay maniwala sa Panginoon at maniwala kay Jesus. Sino si Panginoon na minention dito na God? Ang Diyos Ama. Tapos sabi pa dito, believe also in me. Ang nagsasabi nito si Jesus Christ. Tayo pa po daw ay maniwala sa kanyang Ama at maniwala sa kanya mismo na si Panginoong Jesus na nagsasalita nito during the time na nandito pa po siya sa sanlibutan. Hallelujah! Dahil doon daw sa kalangitan, in my Father's house are many mansions. Marami daw mga mansyon. Pag sinabing mansyon dito sa sanlibutan, nako, sasabihin mo 15 million hanggang 80 million and more na mga mansyon. Hallelujah. Kasi pag bumaba dyan, bahay na lang yan. Hindi na po mansyon. Pero yung iniisip nating mga magagandang bahay dito sa sanlibutan, may mas magandang bahay, may mas magandang mansyon tayo doon sa langit. Dahil, hallelujah, ang ating mansyon doon ay puro ginto. Ginto po na puro or pure gold. Hallelujah. Wala pong halong bato, wala pong halong lupa ang ating bahay doon. Hindi po hollow blocks lang, kundi kung may hollow blocks na siguro hollow blocks na ginto pa din. Hallelujah. Kasi naman, kung ayaw natin doon, kahit ginto pa yun, ayaw natin kasi gusto natin dito lang talaga sa sanlibutan. Ang masasabi ko, hindi po natin alam kailan po ang ating buhay matatapos. Gusto mo man o sa hindi mamatay, pero darating talaga ang araw, mapaborn again ka man or mapaibang religion, mamamatay po ang tao. Kaya nga, maraming mag-question, bakit ang aga ni pastor namatay? Ang bait-bait naman. Ay, bakit ang aga ni pastor namatay? Nagtuturo naman. Dahil tao po tayo. Hallelujah. Sabi pa, lamang lupa lang po tayo. Tayo, ang ating laman po, ay babalik po sa lupa dahil gawa ito sa lupa. Tapos ang ating kaluluwa at ang ating espiritu, hallelujah, ang siyang lilipad. Ang kaluluwa po ay kukunin ni Satanas or ni demonyo kung hindi tayo mananampalataya kay Panginoong Jesus. Pero kung tayo ay merong pananampalataya, habang nandito tayo sa sanlibutan, may pananampalataya kay Panginoong Jesus. Klaruhin ko kay Panginoong Jesus. Hallelujah, sa anak ng Ama na nasa langit.
Kasi baka masabi natin meron tayong pananampalataya, pero hindi nakabase sa Biblia kung anong sinasabi. Iko-correct po natin yan. May mga Bibles po tayo dyan. Pinamimigay po ang mga Bibles dyan at umpisahan po natin basahin. Ay siya nga pala po, wag po kayong matakot dumaan dito, daan lang po. Kasi daanan naman talaga to. Ito ay ang tawag nito ay street evangelism. Kaya okay lang kami kung dadaan kayo. At saka hindi din amin daan. Number 2, huwag kayong matakot na hingian. Hindi po kami yung nanghihingi. Matagal na po tayo dito sa Esperanza. Never po kaming lumabas at nanghihingi. Hallelujah. Kasi po, siguro ibang grupo yon, hindi po tayo. Okay, pero hindi ko po diniscriminate yung mga nanghihingi habang nagpipreach sila. Sige, patuloy lang. Kung may ibigay, magbigay kayo. Pero pag ayaw nyo, huwag. Pero kami po, specifically, we don't ask anything. We don't ask offering. Kami po ay namimigay pa ng Biblia. Hallelujah. Okay, patuloy po tayo sa ating topic. So doon sa langit, merong maraming mansyon sa bahay. Imagine ka sa bahay ng aking ama. So mas malaki pala ang bahay doon sa langit kaysa sa mansyon. Kasi ang mga mansions ay nasa loob ng bahay ng Diyos Ama. At yung mga mansions na yon ay iisa po tayo doon. Lahat ng may mga pananampalataya sa kanyang anak na si Panginoong Jesus. Hallelujah. So paano tayo manampalataya sa kanya? Ang sabi ng Biblia, just believe in God and believe also in me, sabi niya. Kung meron kang pananampalataya sa Diyos Ama, tapos at saka sa Diyos Anak, ang sabi doon sa Romans 10:9-10, ikaw ay ligtas. Doon po tayo matatagalan. Kahit pa kakausapin namin kayo face to face, matatagalan tayo doon. Kasi ang ating paniniwala, na may paniwala tayo, may pananampalataya tayo kay Panginoong Hesus, pero ayaw mong maniwala na ikaw ay ligtas. Ang sabi ng Biblia, paniwalaan natin dahil may pananampalataya ka na. Kalahati na lang ang kulang. Maniwala ka na ligtas ka. Okay. So sa John 1:12, kung tanggapin natin ang anak na si Panginoong Hesus, hallelujah, at maniwala tayo sa kanyang pangalan mismo, tayo ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, kung anak tayo, hindi po tayo palalayasin pag panahon ng gabi. Kasi ang Panginoon po ay hindi tao. Ang Panginoon mahabaging Diyos. Pero mahabagin lang po siya sa merong mga pananampalataya. Pero kahit wala pang pananampalataya ang sanlibutan, may habag pa rin ang Panginoon. Patas ang ulan, patas ang araw, patas ang hangin sa ating lahat. Pero meron siyang blessing sa mga taong merong pure na pananampalataya sa Kanya. Kaya doon naman sa aming dati ng mga kakilala, dati nang nakapag-church, bumalik po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bumalik po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Bumalik po tayo sa mga panalangin. So kung hindi po natin alam, mag-request po kayo sa amin. Kasi magtuturo po kami. Ang ituturo po namin hindi po religion. Biblia po, ibabase po natin sa Biblia. Sa totoo lang, garantisado na Biblia lang talaga ang aming bit-bit. Hindi kami magbibit-bit kasi wala kaming book of CLC fan. Kundi Bible lang po talaga. Wala kaming gawa-gawa na mga aklat upang ituro sa tao. Kaya, pwede kayong mag-request sa amin. Biblia lang po talaga. Ang mga prayers natin, nakabase din sa mga bersikulo. Ang ituturo, nakabase din sa mga bersikulo. Importante yan sa atin. Kung gaano ka-importante ang bigas at ang ulam natin, mas importante po ang ating kaluluwa. Importante pong pakainin natin ng salita ng Panginoon. At unang-una tanggapin si Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang tayo po
hallelujah, ay magkaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay nasa kay Panginoong Hesus lamang. Wala po kung kani-kaninong tao na ating mga kilala. Ang Panginoon po, Panginoong Hesus, siya lang po ang dumipa doon sa cross ng Kalbaryo upang ma-perform niya ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pag sinabi natin, ay ligtas na pala kasi niligtas na ang buong sanlibutan, nung dumipa si Panginoong Hesus doon sa langit, sasabihin ko sa inyo, meron siyang bersikulo nagsasabi, to those who believe, to those who will receive Him. Hallelujah! Yun lang po ang magkaroon ng kaligtasan. Oo, nandoon na. Ready na po ang kaligtasan. Kailangan mong tanggapin. Kailangan mo din i-embrace ang salita ng Panginoon. Kailangan mo din na ipamuhay. Hindi na ba nagkakasala? Nagkakasala. What is important? Kailangan natin magkaroon ng relasyon kay Panginoong Hesus. Paano magkaroon ng relasyon kay Panginoong Hesus? Inuulit ko po, ang pagkaroon ng relasyon kay Panginoong Hesus ay tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa paanong paraan po? Manalangin po tayo. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso at isipan. Panginoon, ako po ay nagpakumbaba sa iyo. Aking iniimbitahan po kita upang pumasok ka sa aking puso, upang ikaw na ang maging Panginoon at tagapagligtas. Pag sinabi pong Panginoon, mga kapatid, siya na po ang masusunod sa ating buhay. Pag sinabi pong tagapagligtas, mga kapatid, iniligtas po tayo sa kapahamakan doon sa impyerno. Ililigtas po ang ating kaluluwa. Pero yung pagka-Panginoon niya, habang buhay po tayo po ay gabayan ng Panginoon. Huwag po tayo magpagabay sa patay. Kasi minsan, noong namatay si pastor, inano ko talaga, kung sa Bisaya, pag isanta na ko ang mga tao, maabot dito, mayon, pastor, gabayan mo kami. Sabi ko, hindi na yan makagabay. Noong una tuloy na medyo okay pa gumabay, kasi pwede ka pang i-drive, pwede ka pang turuan, hindi lumalapit. Pero doon ka na, lumalapit tuloy, patay na, magpagabay ka sa patay. Magpagabay po tayo kay Panginoon. Hallelujah! Sa banal na Espiritu, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang in charge po dito, upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya, ang in charge po dito, upang tayo ay makinig ng salita ng Panginoon, ay ang banal na Espiritu na pinababa ng Diyos Ama noong umakyat si Jesus doon sa langit. Kaya you can call the Father, you can call the Son, you can call the Holy Spirit Himself. Hallelujah! Yan lang tatlo talaga sa mga panalangin. Doon po tayo magpagabay. Utang na loob, huwag po tayo magpagabay sa wala na dito. Kasi sila po ay nandoon na sa langit at hindi po sila binibigyan ng chance ng Panginoon bumalik dito upang magabay-gabay. Nandito po ang Holy Spirit, wag po nating unsa nang pasubuon ang Holy Spirit tungod kay ato na siyang pulihan sa mga kalag-kalag. Ang tinuod na mugabay nato ang banal na Espiritu. Hallelujah! Tungod kay uwan naman, maghinay-hinay na panguli. Salamat sa inyong pakikinig ng salita ng Panginoon. Para bang usa kaingkit ang atong mabati karon. Kasi ito ay street evangelism lang, hindi po talaga kami nagtatagal. Kahit may ulan, kahit walang ulan, mabilisan lang po ito. Kung gusto po natin, sinasabi ko, ulitin ko po, pwede kayong pumunta ng church every Sunday alas 9:30. Pwede po alas 9:20, nandoon na kayo kasi pagtatak ng alas 9:30, mag-uumpisa na po ang panambahan. At makakarinig po tayo doon ng mahaba-habang mga preaching. At kung gusto nating sumayaw sa Panginoon, makakasayaw po tayo doon at makakaindak po tayo ng maayos para sa pagpapuri sa Panginoon. Dahil meron po tayong mga gitawag sa Bisaya ng mga tulunggon, mga instruments, musical instruments po. Hallelujah! Salamat po sa lahat. Aking binabalik po sa ating MC. Yung MC kasi